Hindi ka na dapat ganyan, sapagkat pinunlaan na kita. Ipinadama ko na sa iyo kung paano magmahal. Nang ikaw'y naging masama, nang ikaw ay mga nagkasala, hindi ko sinumbat sa iyo na ganito at ganun ka. Patuloy kitang minahal, patuloy kitang nilingap. Ang tanong niyo po ngayon, Sister Ana, bakit mo nasabi yan? Paano mo naramdaman na minahal ka ng Diyos, nilingap ka niya? Mayroon siyang isang taong ginamit, ang mahal na Apo Kunching. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang tanong niyo po, ganun lang ba kadali na mahalin ng isang katulad ko? Hindi po. Diyos ko, namamaga ang mga tuhod ng mahal na Apo sa kakaluhod para maging matino ako. Para maramdaman ko kung gaano niya ako kamahal at gaano ako kamahal ng Panginoong Diyos. Kasi ang Ana, pusong bato. Subalit salamat sa Ama. Sa mga pinagdaanan ko, hinanap ko ang Diyos. At nung hinanap ko ang Diyos, nung tanggapin kong totohanan ang pag-ibig ng Diyos, sabi ko, ganito pala kasarap magmahal ang Diyos. At nang tinanggap kong totoo ang pag-ibig ng Diyos, nang isinuko ko ang aking pagkatao, ang sinasabi ko sa aking sarili ay ganito, minahal ako ng Diyos. Sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ipinadama niya at ipinakita ang walang kondisyon na pagmamahal. Pagsusumikapan ko rin po na ang pagmamahal na ipinadama sa akin ng Panginoon ay maibahagi ko rin po sa aking kapwa. Alam niyo po, sino ba ako para mahalin ako ng Panginoong Diyos ang sama-sama na ugali ko? Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ang tunay na namutawi sa puso't kalooban ng isang tao, hindi kanya titingnan kung sino ka at kung ano ka. Sapagkat ang Diyos, pag nagmahal, mahal kanya kung ano ka at kung sino ka. Kapag hubad kanyang natagpuan at minahal, daramtan kanya. Kapag masama ang ugali mo na ikaw ay mahalin ng Diyos, gagawin kanyang mainam. Upang sa paningin niya at sa paningin ng iyong kapwa, ikaw ay mainam at kalugod-lugod. At kung ako minahal ng Diyos, minahal din po ako ng mga taong nagmamahal sa Diyos. At yan po ang kapatirang Divine Mercy, ang mga kapwa ko alagad, ang CAPS, ang mga tagasunod. Salamat sa Ama, may Apo Kunching. Salamat sa Ama, may banal na Espiritu. Salamat sa Ama, laging may nagbabata sa ating lahat upang tayo ihubugin at ipadama sa atin sa tuwina na may Diyos na buhay na tapat kong magmahal. Paano nga ba magmahal ang Diyos? Hindi niya sinasabing, oh, nakalimang bigay na ako sa iyo. Ganito, ganon. Hindi po. Bawat araw, binubuksan ng Panginoong Diyos ang pintuan ng pagkakataon at pagbabago upang maramdaman at kantinlatin lahat ang pagmamahal na handog niya sa atin. Nasa atin lamang po kung papapasukin natin siya sa ating mga puso. Pero hindi po isang iglap. Maramdaman natin yon. Kailangan po natin pagtrabahuan. Kailangan marami tayong isuko sa ating sarili upang maramdaman natin ang Panginoong Diyos. Unang-una po ang kataasan. Ang taas po ng pride ko noon. Ayoko pa nang binibigyan ako ng kinakausap ko, binibigyan ako ng advice. Sabi ko, hindi. Kasi may sarili akong katwiran. Ayaw po ng Panginoong Diyos ng ganon. Ganito pala, para makamtan natin ang pagmamahal ng Diyos, kapag may nagbigay ng payo sa iyo, matuto kang makinig. Sa iyong pakikinig, nilay-nilayin mo at namnamin mo sa iyong puso't kalooban pag nag-iisa ka kung tama ba ang sinabi niya at suriin mo ang iyong sarili kung ganito ba ang gawa ko upang magpagtagpo kayo, ikaw ang sarili mo at ang Diyos. Pag ganun po mahal na kapatid, napakasarap at sasabihin mo, Lord, bakit ngayon lang kita nakita? Lord, bakit ngayon lang kita tinanggap? Napakasarap po palang magmahal. Magandang umaga po sa hapong ito. Salamat po kapatid na Ana sa maganda mong ibinahagi para sa ating mga kapatid. Kung doon ang experience mo nung dating buhay mo ay kinapulutan nila ng aral upang magkaroon sila ng pagninilay-nilay kung ito man ay nagaganap sa kanila na hindi pala marapat itong gawin kundi sa tuwina ang pag-ibig ang iyalay sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayon naman po, isusunod ko pong tatawagin ay ang ating Mother of the House, kapatid na Marisa, upang lalo pa kayong bigyan ng inspirasyon. Salamat po, Ama, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching. Natutunan namin magmahal ng totoo. Pag-ibig na mula sa iyo na ibinabalik din po namin sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid. Ang kagandahan ng tema ay ang pag-ibig, kung paano pong magmahal ang tunay na umiibig. Amen po ba yun? Para po sa akin, ang pagmamahal at umiibig at iniibig o pag-ibig o
pagmamahal o umiibig, malaki ang pagkakaiba. Ang pagmamahal, maaaring gamitin ng lahat yon na walang gawa. Maaaring sabihin ko, mahal kita tay, hanggang doon lang. Subalit kapag ang pag-ibig, ang mangingibabaw, iniibig kita, sigurado may gawa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat maging ang bata, maaaring sabihin mahal kita. Subalit, yung pagmamahal na yun sa salita lang. Ang bata o kahit ang anak mo, maaaring sabihin sa yung mahal kita, pero hanggang salita lang. Subalit kapag ang pag-ibig, yung iniibig kita, alam mo na yun ay may kasamang gawa. Amen po ba yun? Sapagkat, bakit ito po ang naibulalas ko po sa inyo? Sapagkat ito po yung natutunan ko po sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Anong tinura niya? Ang pag-ibig ang nagbunsod. Bakit may gawain ganito at bakit may tupupad sa ating lahat? Nasa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Dahil sa pag-ibig, siya po ay gumawa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, para po sa akin ang pag-ibig ay mapangunawa. Sapagkat kapag ang pag-ibig na totoo ang nananahan sa'yo, malawak ang pangunawa mo. Bawat sitwasyon na nakikita ng iyong mata at nadarama ng puso mo, natitimbang mo. Amen po ba yun? At sa pamamagitan ng pagtimbang na mula sa ating Panginoon, sigurado po hindi ka magkakasala at maibibigay mo lang na hindi ka maaabuso. Amen? At sa dakong ito, yan po yung aking nasilayan sa pagtupad po ng ating mahal na Apo Kunching. Bakit po ito ang nasampit ko po sa inyo bilang isang guro po ang ating mahal na Apo? Hindi niyo po siya mariringgan, lalo na po kaming mga alagad, dahil iniibig po kami ng Diyos at pinili po kami sa dakong ito sa pamamagitan ng kanyang katauhan, ni minsan hindi po namin siya naringgan na pinersa po kami na kami tumupad. Dahil ang iniibig ng ating Panginoon ay, ang pag-ibig ng ating Diyos ay pinadama sa ating mahal na Apo Kunching, kaya yung pag-ibig ng ating Panginoon ay ibinibigay din po sa amin ng aming mahal na Apo Kunching doon sa malawak na pangunawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kapag malawak ang pangunawa mo, magagawa mo yung marapat. Mauunawaan mo bakit kailangan mo siyang patawarin. Mauunawaan mo bakit hindi siya tumungo sa dakong ito. Mauunawaan mo lahat ng positibo na magaganda na makapagbibigay sa iyo ng mainam na damdamin. Yun po yung tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, totoo po yun, sapagkat sa unang buhay po, ang alam ko lang ibigin, yung alam kong kamag-anak ko, o minsan man mga pamangkin ko. Naroon po yung kaukulan na maaari kang umibig sa iba, gaya-gaya ka lang. Hindi pwedeng gawing gaya-gaya ang pag-ibig, sapagkat hindi ka makakatagpos. Kapag ang pag-ibig ay gagayahin mo lang, lalo na gagawin mo sa material na bagay, may katapusan lahat yan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat may mga nilalang na kapag material na bagay ang ibibigay mo, tapos sasampitin mo, iniibig kita, ito yung patutuo ko sa'yo, sa susunod na pagkakataon, yung iniibig mo, baka yun ang titingnan sa'yo at wala ka nang maibigay, ayaw na sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang ating Panginoon, alam niyo po ba, kapag sinabi mo sa kanyang iniibig kita, Ama, hindi ka man magsalita ng gusto mo, ibibigay niya sa'yo. Amen po ba yun? Sapagkat nararamdaman ng Diyos ang katapatan mo. Nadarama niya sa puso mo, puso sa puso, kagaya po ng pag-awit na mag-asawa po kanina at sinundan pa ng dalawang kapatid na koro. Alam niyo po, habang umaawit po sila, naiiyak po ako sapagkat pinatutungkol ko po yun sa endless love na ibinibigay ko sa ating Panginoon at binibigay sa akin ng Diyos. Bakit ko po sinasabi? Walang katapusan hanggang sa mga oras na ito, nararamdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching na sa tuwin ay ipinaliliwanag niya kung paano pong magmahal ang tunay na Diyos. Amen po ba yun? Alam niyo po, doon po ngayon na-develop yung love ko para sa Kanya, kaya ibinabalik ko. Sapagkat sa unang pagkakataon, masyado akong sakim sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Sapagkat nakakamtan ko lahat. Pag ginusto ko, makakamtan ko sa simpleng paraan. Amen? Sa unang buhay. So, siyempre po, ang alam ko, kaya ko nakamtan, may sarili akong lakas. Subalit hindi ko alam, mula pala sa Diyos yun. So, lahat yun, nagamit ko lang ng, gusto ko ito, bibili ako ng ganito. Ganun lang po. Subalit walang extension. Kanino ko ito bibigay? Kundi gusto ko lang ito, hanggang binigyan po ng takda ng ating Panginoon na yun ay maparam. Amen po ba yun? Ngayon po, salamat sa Ama,
sapagkat lang dahil naramdaman ko ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, bawat araw, hindi mo pala pa kailangang sakimin ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa anong paraan po? Pagkat ikaw ay napupuspos ng kanyang pag-ibig, syempre kung may kontento ka, mararamdaman mo sa sarili mo na sobra-sobra na yung pag-ibig sa'yo ng Diyos. Sapagkat alam mo bilang tao na ito lang yung kailangan mo, pero binibigay ng Diyos ng sobra. So ibig sabihin, kaya binibigay niya ng sobra, mayroon siyang nais i-extend na dapat mong gawin na maibabalik mo rin sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Sapagkat sa akin pong pagninilay, simula nang nadako ako sa dakong ito at bukas po ay 8 taon na akong alagad, napakarami ko pong natutunan kung paano magmahal. Na ang pagmamahal po pala, ang totoong pag-ibig po pala ay may kalakip na pagmamahal na may gawa. Sapagkat hindi pala maaari na gagayahin mo lang na umiibig ka at pagkatapos ang gusto mo lang ibigin ay yung may makapagbibigay din sa'yo ng kapalit. Alam nyo po, huwag nyo pong hihintayin yon sapagkat masasaktan lang kayo. Amen? Ang totoong umiibig, kapag umibig ka sa kapwa mo at naghintay ka ng kapalit, maaaring masaktan ka bilang pagkatao kapag hindi pinalitan yung ibinigay mo. Amen? Subalit sa ating Panginoon, hindi ka man bigyan ng kapwa mo sa ibinigay mo sa Kanya at binibigay ng Diyos ng sobra-sobra, kailangan magbigay ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung natutunan ko pong totoong pag-ibig sa ating Panginoon sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Kaya sa karampot man o pantay lang na pandama, na puso ang nangungusap na mula sa Ama, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Maririnig mo ang tinig ng Diyos na kapag sinasambit mo sa Kanya na, Ama, binigyan mo ako